magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Ngayon po ang ating topic ay ito. Bakit may mga Kristiyano na hindi kayang magpalayas ng mga demonyo? Ano kaya ang dapat gawin? Kahit anong pagpapalayas pa ang kanilang gawin ay hindi pa rin umaalis sa mga demonyo o masasamang espiritu. So makinig po tayong mabuti sa ating topic na ito. Tungkol sa kung bakit nga may mga Kristiyano na hindi kaya magpalayas ng mga demonyo. So basahin po natin sa Mateo 17 verse 19 hanggang 21. Pagkatapos lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus. Nang wala na ang ibang nakakarinig, bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Sa 20 verse 21, sa 20 at 21, ito yun sa Mateo 17 verse 20 to 21. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So maliwanag sa ating nabasa na kung kulang ang pananampalataya ng isang tao, kahit ikaw ay isang mananampalataya pa o kahit ikaw ay matagal ng mananampalataya, ay hindi pa rin makapagpalayas ng mga demonyo o masamang espiritu. Kaya kailangan ang matinding pananalig kay Jesus na dapat palaging nananalangin ang isang tao. Lumalapit palagi sa Diyos, nagbabasa at palaging nakikinig sa salita ni Jesus, salita ng Diyos, na lahat ay matatagpuan sa Biblia na kanyang iniwan sa lahat upang maliwanagan ang mga isip, maging bago ang pagkatao na may malinis, mabuti, matuwid, at nang maging matatag ang pananampalataya natin na may pananalig palagi kay Jesus. So ito po ang sinasabi ng Panginoong Yesus, na dapat taimtim ang ating pananalig o may passion tayo na gawin ang mga bagay na banal na sa paningin ng Diyos ay mabuti, na handang gawin at sundin ang ating Diyos. Sa mga na-experience ko po tungkol sa mga demonyo na ilang beses ko rin nakita at nagparamdam pa o nananakot talaga. Iyan ang gawain nila, ang manakot ng mga tao at maisama sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ang mga tao na nagiging masama dahil sa kanila. Panoorin niyo po ang video na ito tungkol sa mga masasamang espiritu o demonyo kung paano palalayasin sila. Hanapin niyo po ito. Palagi po tayong mag-ingat at palagi kong sinasabi sa inyo na palaging manalangin ilang beses sa isang araw at ito'y dapat maging taimtim. Isa puso po natin ang ating panalangin upang dinggin po na tayo ng ating Diyos, upang tayo ay gumaling na rin sa ating mga sakit, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapagaling sa isang tao. Anuman ang iyong masamang karamdaman, tinanggihan man ito ng doktor, in the mighty name of Jesus, kayo po ay gagaling. Manalig lang po kayo, magtiwala, at huwag mag-alinlangan. Kapag naniwala po kayo, nanalig kayo, gagawin po ni Jesus na kayo'y gagaling.
makapagpalayas ng mga demonyo at ingatan ng Diyos. Dahil sa pananalig kay Jesus ay malalabanan na natin ang mga demonyo at tayo ay kanilang lalayuan kapag nalaman nila na malakas ang ating faith. So alam nyo ba na sinabi sa salita ng Diyos na hindi magagalaw ng dyablo ang mga nananalig kay Jesus? Katulad po sila ng mga alakdan, sila'y ating tatapakan lamang na wala silang panama kapag tayo'y may pananalig sa Panginoong Yesus. Hindi po dapat tayo mangamba o maging ang araw ng kinabukasan. Ano mang problema ay meron kayo, lumapit po tayo sa ating Diyos. Sa pangalan ni Jesus ay pagkakaloob po ng ating Diyos ang ating iniling sa John 15 verse 16. Ano mang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko ay pagkakaloob, sabi ni Jesus. Kaya palagi po tayong nakakonek kay Jesus at nang maging matatag po ang ating pananampalataya o ang ating faith at nang madali nating mapalayas ang mga demonyo o masamang espiritu. Nasa ating mga paa na lang sila kapag matindi ang ating faith. Wala na silang panama o wala na silang laban sa atin. So, sa ating topic na bakit nga ba may mga Kristiyano na hindi kayang magpalayas ng mga demonyo? Dahil kulang nga sila sa pananampalataya. Kumbaga maliit lang, hindi sapat ang kanilang pananampalataya. Hindi sila madalas nananalangin. Hindi sila nagbabasa madalas ng Biblia. Araw at gabi, kailangan bulayin natin ang salita ng Diyos upang maintindihan natin, makilala natin ang lubusan, maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang kanyang pinagagawa sa atin. Manalig po lagi tayo sa Panginoong Hesus. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Palagi po tayo nakakonek sa Kanya. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos sa araw na to. Sa oras na to, pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless po sa inyo lahat. Magandang gabi po at Merry Christmas po sa lahat. God bless.